Ngayon ay parang hangin na lang na naligaw. May unipormeng naging dahilan ng galit ng salita ng di na pag-isipan. Sa bawat live na puno ng init, may sugat na di na maibabalik. At ang mga nanood lang noon, di alam kung saan pupulutin ang kahapon. Oh, yun na, wala nang normal mangusin content. Mga pangako'y nawala sa hangin bigla. Oh, yun na, parang kwentong naputol sa gitna. May lungkot na iniwan sa masa. Oh, yun na, wala nang ingay na kilala. Tahimik na ang entablado ng drama. Sa dulo pala ng lahat ng sigawan, may katotohanang di matatakasan. Mga salitang binitawan noon, parang bato na bumalik sa kahon. Mga kaaway na pinagawa na lang, ngayon ay multo na ng nakaraan. Sa social media na parang entablado, lahat ng galit ay lumaking totoo. Pero ang mundo ay di laro lang, may hangganan ng bawat laban. Tahimik na ang screen dahil wala nang norman mangusin. Oh, yun na, wala nang norman mangusin content. Parang ilaw na kusang namatay. Oh, yun na, sa dilim mo makikita kung sino ang tunay na nagmamahal. Oh, yun na, sa likod ng pangalan, may taong napagod din sa laban. Sa dulo pala ng bawat kwento, may wakas kahit ayaw mo. Hindi lahat ng sigaw ay panalo, hindi lahat ng tapang ay totoo. Kapag mundo'y bumalik sa tahimik, doon mo maririnig ang sarili. Oh, yun na, wala nang norman mangusin content. Alaala na lang sa timeline mo. Oh, yun na, wala na norman mangusin content. Alaala na lang sa timeline mo. Oh, yun na, parang bagyong lumipas, may bakas pero wala nang unos. Oh, yun na, kung may aral mang dala, yan ay huwag kalimutan sana. Ang respeto'y di dapat nawawala, kahit sino ka pa sa mata ng madla. Nawala. Tahimik na ang screen dahil wala nang norman mangusin. Alright, mga ka-plastic. And this is me again, Big Sue. Right back at it again with another Norman Mangusing content. At isang dekalibre at gatas na gatas hanggang sa dugo na lumabas ang aking tatalakayin ngayong araw na ito o gabi sa inyong lugar. At ang tatalakayin po natin, mga ka-plastic, ay ang tungkol kay Norman Mangusing sa kanyang season 5 na kanyang teleserye, mga ka-plastic. At pakinggan natin ang mga napanood natin sa bagong vlog ni Boyong the Explorer o yung sa mas kilalang Alex Pabella, mga ka-plastic. So pag-uusapan natin yon at mayroon akong narinig doon sa mga background na patawag niya sa isang kaduda-dudang tawag. Kasi yan ay matapos nagkalat yung mga larawan ni Norman Mangusing na nagsusugal siya sa Okada, Manila. At ngayon ay parang
it seems hindi na parang meron siyang inire-request sa mga admin ng taga Okada Manila na gawing privado o wag hayaang bigyan ng pagkakataon na mag-take ng photo o mag-stolen shot para kay Norman Mangusin. At pangalawa, mga kaplastik, meron pong ihahayag si Food Genius na dalawang balita. Merong bad news at good news, mga kaplastik. So sabi nga ng mga netizens, nasa ibang bansa na si Norm. Yun yung mga speculations nila kung bakit may bad news and good news. So hindi pa natin alam ang mga pwede nilang sabihin ni Pod Genius dito, kasi meron siyang ilalahad na may bad news at good news. Sabi naman ni Don Sebastian, good news sa lahat pero bad news para kay Norman. Bad news muna please. Don't tell me na may na-drop na namang case against him. Sobrang bad news niyan. sabi ni Xander Lopez, bad news muna bago paki-reveal, tsaka yung good news game. Sabi naman Tron, good news, alam na ni Norman ang pagkakakilanlan kay Pod Genius. Ang bad news is mali pa din yung pagkakakilanlan ni Norman. So marami mga nanguhula o mga speculations sa social media kung ano yung bad news o good news na tinutukoy ni Pod Genius, mga kaplastik. So dito natin hihimay-himayin kung ano nga ba ang sinasabi ni Pod Genius na bad news and good news. So bago lahat, lumang iba, mga kaplastik, ay magpunta muna tayo sa mga post ni Yulen Marcos na kung saan ay meron si Norman Mangusin ng group of lawyers. Group of lawyers pero nag-iisang matandang lalaki po yan. At kaawa-awa po yung itsura. Hindi naman sa panglalait, mga kaplastik, pero nakakaawa yung abogado ni Norman Mangusin na para bagang mas luma pa dun sa Ford E150 niya ang kanyang abogado. 'Di ba? Hindi, baga ako'y naaawa para kay attorney. Sa isip-isip ko, sana wag mo na lang ipagtanggol yung client mo. Lubang mahihirapan ka lang. At pinagtatawanan ka pa ng mga netizens, mga kaplastik. Yan o, kung makikita nyo, nire-revisa ni Norman Mangusin ang mga patong-patong na kaso at kasama niya po yung kanyang abogado na may edad na mas matanda pa kay Alex Pabella yata to. Nakakaawa yung tsura. Daming hawak na high profile client yan. Sabi ng netizens sa isang abogado ni Norman. Nababahuan kay Kulaong kaya naka-face mask. Hindi na nga naliligo maghapon na sa casino, mga kaplastik diba? Group of lawyers o kininam. So, bago, eto naman mga kaplastik, meron tayong bagong balita para kay Abby Siwa. Meron kasi siyang binutol na Grab driver, mga kaplastik. Sa halagang 247 pesos ay binudol o in-scam ni Abby Siwa ang Grab driver na binuking niya papunta sa destinasyon na kung saan siya pupunta. So panoorin natin ang opinion ng isang driver na nagngangalang Kael Mercado. Yo, what's up? What's up? Bisiwa. Ako yung Grab driver na nasakyan mo kahapon na ayaw mo bayaran. Kapal na mukha mo, animal ka.
Sa halagang 247, hindi ka sa akin magbabayad. Tapos nung hindi kita pinababa, pinagmumura mo na ako. Tinadtad mo ako ng mura. Kung hindi ko pa in-stock ang account mo, hindi ko malalaman na scammer ka pala. Legit ka na scammer, animal ka. May kaso ka, ang dami mong kaso, may mugshot ka pa ron. Na 24 oras ka pa. Hinuli ka pa ng NBI. Ay, sakit. Tapos sa halagang 247, hindi mo ako babayaran. Sabi mo sa akin, yaya mo na magbabayad. Anong pakialam ko sa yaya mo? Ang bayad mo sa akin dapat cash. Pumayag lang ako sa GCash. Tapos ngayon, sasabihin mo, yaya magbabayad. Yaya mo magbabayad na GCash. Bao bakat, hindi pa nadating yung bayad sa GCash. Kapal na mukha nito. Dating actress na yupak na to na Abisiwa Laos. Kaya pala dumidikit ka kay Francis Leo Marcos eh. Parehas kayo scammer eh. You got you, babe. Kapal na mukha mo. You got you, bro. Alam mo ba kaya ako binuksan ang pinto ng sakyan ko? Bahala kita hilain sa sakyan. Nagtimpi lang ako para sa pamilya ko. Mahirap yan, baka makasuwang ka. Gusto kita patulan kahapon eh. Kapal na mukha mo. Nagpapaka... Alam mo, napakaliit lang ng halaga ng 247 sa isang mayaman kuno na si Abi Siwa. Pero bakit hindi niya nagawang bayaran itong Grab driver na binuking niya? 'Di ba? Napakaliit lang na halaga para sa mga scammer na to. I-scamin mo pa yung 247 at ang masakit, bakit sa mga personal yaya mo pa pinababayad yung atraso mo sa isang driver? Eh nandiyan ka na nga sa harapan. Kasama mo na yung driver. Bakit kailangan iba pang tao magbabayad para sa'yo? Iistapahin mo pa. Actually, pwede namang kasuhan ni Sir yan eh. Ano ba pangalan ni Sir? Ni Elmer Cano. Pwede niyang kasuhan yan ng stapa. Di biro yan mga ka-plastic. Kahit nasabihin mo 247 man yan, barya man yan, pero may criminal pa rin elements ang ginawa niya. Kasi kahit sa restaurant, pag tinakasan mo yung restaurant na hindi mo binayaran yung kinainan mo, makukulong ka rin dun, di ba? Kahit pa sabihin mong hindi umabot ng 1,000 pesos ang halaga ng kinain mo. Di ba? Pero sa kasong yan, naghahanap buhay ng patas yung tao, nagbabanat ng buto, ilang araw o mainit na araw ang sinasagsagan ng driver na yan, even na may aircon yan, tumatagos pa rin yung init ng araw dahil sa taas ng temperatura. Tapos, iestapahin mo lang yung 247 pesos. Di ka ba kupal? Abi Siwa. Kaya bagay na bagay, tama nga sinabi ni si Ka Elmer, bagay na bagay kayo ni Kulaong. Dahil parehas kayo ng dugong scammer. Totoo yan mga ka-plastic. May mga katrabaho din ako na tarantado talaga eh. Especially dyan sa department store ng Santa Lucia eh. Mga dicer dyan talagang mga budol din yan. Magkakasundo pa sila dahil parehas sila ng ginagawa, like namimidoy sila ng mga customer. Pag sinabing namimidoy, ibig sabihin nun mga ka-plastic, ninanakawan nila ng pasimple yung customer nang hindi nila nalalaman. Tulad ng yung kanilang item na binibenta like sopa, wardrobe cabinet, o yung mga mamahaling furniture items. Actually, binibigyan sila ng mga kumpanya nila ng less 30, 40, 50%. Ayon yun sa memorandum ng kanilang papel na binigay ng kumpanya. Pero ang ginagawa ng tarantadong dicer dyan sa Santa Lucia,
ay iniipit nila yung mga discount na dapat 40% yung mga item nila pero ginagawa nila 10%, 20% kasi ang balak nila yung discount na talagang 50%, 40%, 30% ay i-additional lang yon with a condition. Ano yung kondisyon? Bibigyan kita ng discount na malaki, sasabihin niya sa customer, bibigyan kita ng discount na malaki, basta bigyan mo ko ng 10% ng halaga ng item. Pwede mo na siyang kunin ng mas murang halaga. So, it means, akala ng customer, na ano siya na parang kumbaga sa sinabi ni Kayo na social engineering. Na social engineering siya in the way na pinangakuan siya ng malaking discount pero di niya alam yun talaga yung discount ng item niya. Ninakawan lang naman siya ng 10%. Ibig sabihin, yung 10% na yun, kung ang halaga ng sopa nila is nagkakahalagang 35,000, malinis na sa dicer na magnanakaw na scammer din na meron siyang 3,500 pesos. Na akala ng customer ay nakamura siya. Pero ninakawan siya ng pera. At marami na akong mga patunay dyan mga kaplastik. At marami ring customer na nagtanong din sa akin about dyan. Sabi ko nga sa kanila, ilapit nyo po yan sa DTI mga kaplastik. Kasi hindi lang po sila ang may pakanan yan. Maaring yung manager, supervisor ang nagpapa-andar sa kanila para gawin yung mga ganyang bagay. Kasi alam ng supervisor at manager yan, bakit hindi nila minamass termination yung may gumagawa ng mga ganyang bagay. Kasi sa ibang mga store like SM, Robinson, naka-automatic discount kasi yung mga item doon. Hindi nila magugulangan ng mga customer nila kasi nga naka-system na sa computer yung mga presyo ng item nila, sopa, wardrobe at iba pa na mamahalin as 30%, 40% o 50% discount. Pero itong si Santa Lucia Department Store at Home Gallery ay hindi po nakasystem sa kanilang mga POS o sa mga kanilang computer cashier yung talagang discount ng kanilang item. Hindi ko alam kung bakit hindi ina-update ng kanilang IT yung mga ganitong bagay. Siguro baka nakikinabang kasi. Ganun lang kasimple yun mga kaplastik. Nakikinabang. So by the way, ganun talaga. Laganap na talagang korupsyon dito sa Pilipinas. At kahit saang aspeto meron talagang ganyan. Kaya yumayaman yung mga dicer na scammer dyan. Kaya kung maaari mga kaplastik, wag niyong tatangkain na mamundar ng furniture item dyan sa Santa Lucia Mall. Kasi pag namundar kayo ng furniture item dyan, hindi nyo na nalalaman na nabubudol na kayo ng 3,000 pataas sa bawat binibili nyo niyang sopa. Sinasabi ng mga dicer dyan na kunwari, ginagawan nila ng paraan na palakihin ng discount nila sa abot ng kanyang makakaya, pero lingid sa kaalaman ng customer ay yun naman talaga yung mga discount na nakalaan doon. Iniipit lang nila. Hindi kasi nagbabago ang sistema ng kanilang management kasi parang niisip ko rin na mayroon kasing pakinabangan dyan. May taripa rin kasi. At saka laganap ang ghost employee dyan mga kaplastik. Yung tipong merong payola na nangyari, may nagaganap na payola dyan mga kaplastik. Kaya yung mga employer o yung mga company na ayaw magbayad ng tax, ayaw magbayad ng mga employee, ay ginagawa nila, aabalahin nila yung ibang dicer doon na atasan, na bantayan at ibenta na rin ng mga item na hindi niya liability sa pamamagitan ng payola. Yan ang tawag dyan. Laganap ang payola dyan dahil napakaraming supplier dyan na hindi nilalagyan na ng empleyado, mga kaplastik.
Kaya mag-iingat po kayo dyan. Kung magtatangkaman kayong bumili ng furniture item dyan, ay wag na lang po ninyong ituloy. Mas magandang recommended na mabumili na lang kayo sa Furniture Republic, sa Mandawi Foam, sa mga Euratex showroom, sa SM. Yan. Yan ang mga legit. Tsaka sa Riverbanks Off-Price Home. Diyan kayo bumili. Yan yung mga taong kahit papano mga tapat pa, hindi mga magnanakaw. Mga dicer dyan. So, dumami na yung paliwanag ko tuloy. So, magtungo nga tayo dito sa sinabi ni Ka Elmer sa scammer na tong si Abi Siwa. Gusto kita patulan kahapon eh. Kapal na mukha mo. Nagpapakahirap kami dito grab para sa malit na halaga, i-scamin mo pa. Nagtatrabaho kami ng patas. Halagang 247, di mo ako babayaran. Sakit. Gawain mo pala. Sa dami ng account mo, nisto ko yan. Puro mga scammer. Puro pang-scam ang ginagawa mo. Kaya ka siguro hindi nakapagpatuloy pag-artista eh. Kasi nang-scam ka, doon pa lang eh. Ano mo po? Mura ka lang magpapalaman. May kasama siya sa... Sabi mo sa akin, deserve ko murahin. O ito, minumura kita, tangin na mo. Hindi lang ako sa'yo mga ano kahapon dahil hindi ka pabayad. Pero may record ako Gcash. sa'yo, nire-record kita. Nung nakita mo yung nakabukas cellphone ko, tumigil ka sa pagmumura. Bisiwit, tsura mo pa lang eh. Suot mo Duming ka nila. para kang pokpok eh. Sabi ko na nga ba eh. Ang duming nila lang ba? Kala mo napakayaman mo. Eh wala ka nga siguro sasakyan eh. Wala talaga, kaya nga nagagrab Kita, eh. yung bahay mo parang hindi ko malam ko apartment o squatter eh. Sa gulod ka nakatira. Ang sakit naman. Oh. Ano bang bahay sa gulod? Diba? Squatter. Huwag ka magyabang. Yabang mo, kala mo napakayaman mo eh. Tapak. Scammer ka. Pakyo ka, bisiwa. Tingin mo. Gigil na gigil siya. So yun, dito na nagtapos yung live ni Ka Elmer, mga ka-plastic. At binigyan naman daw siya ng pera. Through Gcash pala. Via Gcash siya binayaran. So nangangahulugan, hindi naman siya na-estapa. So ang problema lang kasi, pinalaki pa niya yung problema. Diba? Tapos, minatamata pa niya yung kabuhayan ng tao. Hinamak-hamak daw niya itong si Ka Elmer. Mga ka-plastic. So napakawalang ya pa lang nila lang tong si Abi Siwa. Talagang parehas na parehas kayo ni Kulaong. So yun. Parorin naman natin ang mga wait lang. Mamaya na yan. Panoorin po natin kung paano nilait-lait ni Norman Mangusin yung mga dating kasama niya sa TikTok live, mga ka-plastic. Ngayon ka pumorma rito, pukin ang ina mo. Asa ng tarpuli, pukin ang ina mo, iniikot mo sana buong barangay doon, gaga! Pakunya-kunyari ka pa, pa-donate-donate ka pa, hindi naman kita hiningan, pukin ang ina mo, kapal lang mo, mas makapal ang mukha mo, pukin ang ina mo. Oh, ano? Mas makapal ang mukha mo, hintayin mo, ipopost ko yung pagmumukha mo sa TikTok, putang ina mo. O, isipin mo, mga ka-plastic, kayo mga nagbibigay ng mga palipad kay Norman Mangusin. At
Halimbawa, nag-claim ka na ako ay nag-ambag sa'yo, nagbigay ng pera sa'yo para tulungan mo yung mga kapuspalad dyan sa Pilipinas. Tapos ganito ang irerebat sa'yo ni Norman Mangusi. Mumura-murahin ka dahil parang pinalalabas niya na wala siyang nagawa sa kanyang mga humanitarian. Kaya ito yung pinopoint of view ng isang netizens na tumulong din at naging bahagi rin ng humanitarian kay Norman Mangusin. At ngayon nag-oromentado itong si Norman Mangusin at minumura-mura niya itong babae ito for sure babae yung minumura niya dito Kasi borikat nga ang tawag niya dito Tingnan mo, panoorin natin to. Makita hiningan, poke ng ina mo, mas makapal ang mukha mo, poke ng ina mo. Oh, ano? Mas makapal ang mukha mo, hintayin mo, ipopost ko yung pagmumukha mo sa TikTok, putang ina mo ka. Tarantado ka, minuminuto. Humingi ka, ulul! Ikaw ang nagpursige. Tulong kami, poke ng ina mo, tapos gusto mo nakapalibot, tarpulin mo, 4,000 lang pinadala mo, poke ng ina mo. Kahit 4,000 yan, Norman Mangusin, tulong pa rin yun. Kahit 20 pesos nga, binabayaran ka sa palipad, tinatanggap mo, di ba? Wala sa iyo ang barya. Basta pera, mga ka-plastic, ay may halaga sa iyo. Tapos ngayon, sasabihan mo yung taong yan na 4,000, galit na galit ka dahil gusto may credits. Gusto kasi ng taong yon na may credits siya gawa ng tarpaulin at ipalibot daw sa mga humanitarian project ni Norman. Kaso ang nakita daw ng babaeng ito ay parang hindi daw siya credit o hindi man lang nabigyan ng pabati itong babaeng ito, kaya nagsabi siya, mga ka-plastic. So yon, sabi nga dito sinungaling ka, kapal ang mukha mo. Yan ang reply ni Kii. Kii ang pangalan niya, pangalan niya Kay. Yon. So nangangahulugan, nag-aaway-aaway sila sa mga humanitarian project na walang credits from her o from Francis Leo Marcos. Kaya ganito ang nangyari. So nakakalungkot isipin na ayan, naging resulta ng panunumbat ni Norman Mangusin. Tang ina mo. Tarantado ka, ha? Buki ng ina mo, borikat ka. Tamo? Gago ka, borikat ka, Sakit bulok mo. ang pagkatao mo, hayop ka. Bulok ka. Bulok ang pagkatao mo, Ki. Okay ng ina mo. Bulok ang pagkatao mo, hayop ka. Tang ina, tarpulin mo, okay ng ina mo. Ba't yung pinaikot sa buong barangay, tarantado ka minuto? Diba? Okay ng ina mo. May ganyang issue, di nyo ako minessage, poke ng ina nyo. Di sana nalaman nyo kung nasaan nakasabit yung mga putang inang pangit na pagmumukha ninyo. Di ba? Lalo ka na, Leia. Gaga! Dinamay mo pa si Leia, poke ng ina mo. Burikat kang hayop ka. Ina mo. Mandadamay ka pa rito. Mas makapal ang mukha mo, poke ng ina mo. Oh. Tarantadon to. Magsama-sama kayo, pukin ng ina nyo. Wala akong pakialam sa inyo. Ngayon nyo ako subukan, pukin ng ina nyo tapos ang eleksyon. Gusto nyo, magkita-kita tayo. Hampas ko yung mga pagmumukha nyo . Puro banta. Ikaw, okay, bulok pala pagkatao mo, hayop ka. Putang ina mo, 4,000 lang na binigay mo, pinadala mo sa Gcash, pambili ng isang pirasong wheelchair na 3,700, may sobrang 300. Gusto mo yung tarpaulin mo, nakabalagbag sa buong lalawigan ng Bulacan, gago? Okay ng ina mo? Burikat kang hayop ka. At least tumulong si Ki. Kahit isang wheelchair lang yun. Pero ikaw, lahat ng mga sinasabi mong tulong mo ay hindi naman galing sa pera mo. 'Di ba? At ang masama pa doon, yung mga perang ipinapanlikom mo galing sa palipad ng mga OFW na hanggang ngayon ay bobo pa rin, ay nandun, nasa Okada na.
idinonate na sa Okada Manila. Kaya busog na busog ang Okada Manila Casino kay Norman Mangusin. Dahil nagtapon lang naman siya ng kalahating milyong piso. O mahigit pa. At hanggang ngayon, nandun pa rin siya sa Okada Manila, mga kaplastik. Talagang yung lahat ng kinita niyang earnings sa YouTube nung nakaraang April 23 ay doon na po napunta sa Okada Manila. At least yun, may nagawa si Key na meron 4,000 pesos siyang dinonate patumbas ng isang wheelchair na may sukli pa daw na 300. O di pang yosi mo na yun, Norman Mangusin. Pambili mo na yan ng aquapana mo. Diba? At least meron siyang nagawa. Ang problema lang, hindi mo siya credits. Sinolo mo na naman yung kabutihang ginawa ng ibang tao. Ang ginawa mo, ikaw yung naging bida. At ngayon, minumura-mura mo yung mga taong tumutulong sa'yo. Diba? Ang sakit nun kasi tumutulong ka lang tapos mumurahin ka lang ni Kulaong. Dahil ang gusto lang naman kasing mangyari ni Ki ay mailathala ang kanyang pangalan sa humanitarian project ni Norman. Kaya kaso, parang hindi yun ang naging resulta. Ang nangyari, nung nag-humanitarian daw ko, ito si Norman, ay pumunta lang naman siya doon, then walang tarpaulin na naganap. Malamang, kaya walang tarpaulin yon, baka naghanap siya ng mga upcoming projects doon ng mga local government. Tapos nagpipicture-picture siya doon. Kunwari siya yung may pakana ng humanitarian doon. Pero ang totoo, ibang humanitarian project yan ng local government. Nagets niyo yung ibig kong sabihin, mga kaplastik? Yung feeling na siya yung nagplano ng humanitarian project. Pero ibang local government ang gumawa. Parang halimbawa, yung Red Cross nagsagawa ng blood donors, 'di ba? Blood donors. Pupunta ako bilang ako, kunwari ako si Kulaong. Pupunta ako sa Red Cross na 'yon. Magla-live ako doon. Kunwari ako yung nagpapalaganap ng mga humanitarian doon. Ginawa na ni Norman 'yun before. Panoorin mo yung mga lumang video ni Norman na nagbibigay ng mga saku-sakong bigas. Makikita mo doon yung mga tarpaulin doon ay ibang project, ibang ahensya o ibang kumpanya yung nagpapalaganap ng ganon at hindi nakapangalan kay Norman Mangusin. Ibig sabihin nun, isa siyang malaking budol na kupal na nilalang na nakakaya niyang pasinungalingan yung mga humanitarian project ko, nasasabihin niya na siya ang nag-organize nun. Pero ang totoo, naghanap lang siya ng humanitarian project sa ibang lugar and then nagla-live stream siya doon at tinutok niya yung kanyang cellphone doon sa na nagaganap na humanitarian at nagmumukha siyang tanga doon na salita siya ng salita at yung mga tao doon na nakatambay ay under curiosity na bakit parang kiniklaim niya na siya yung nagplano ng humanitarian. Kaya nangyayari, tumatahimik na lang yung mga taong nakapila doon. Hindi na lang binubulgar yung mga kasinungalingan ni Norman. Nagets niyo po yung ibig ko sabihin, mga kaplastik. So yun. Ganun lang yun, mga kaplastik. Napakaraming paraan para magpanggap na talagang kumakawang gawa itong si Norman. Hintayin mo akong mag-live, pokin ang ina mo, ipopost ko yung mga pagmumukha mo, putang ina mo. Naging totoo ko sa'yo. Gago! Ngayon ko lang nalaman, ganyan ka pala, pokin ang ina mo ka. Tangina, tagal kong hindi nag-live. 4 na buwan at kalahati. Kanina, sinabihan ako ni Det, putang ina mo, kung ano-ano pinagsasabi mo sa akin, nag-post ka pa na budol ako dahil wala kang tarpaulin, putang ina mo. Oh, di ba, nag-post ka raw may pinost ka raw, sabi ni Det At saka ni Leia pinost mo na pinakita mo yung pagmumukha ko na nabudol ka dahil lang sa tarpaulin mo, putang ina mo, ba't yung pinaikot sa buong Bulacan?
na makita mo yung tarpaulin mo nakasabit sa mga barangay, putang ina mo pagmumukha mo. Hayop ka. Anong wala ka pinopost? 3 nagsasabi? Magagalit ba ako ng ganito sa'yo? Putang ina. 4 na buwan, hindi ako nag-live. Ngayon lang ako umakyat. Nagsumbong sa akin, 4 na katao. Nag-post ka raw. Naputang na sinasabi mo, budol-budol ako dahil wala kang tarpaulin. Pukin ang ina mo. Totoo naman ah. Nabudol ka naman talaga. I swear it, I didn't do anything. Sa tingin mo magagalit ako ng ganito? Ayan na, 3 nagsumbong sa akin. Nag-post ka raw ng video. Eto, budol to kasi wala namang tarpaulin. Nag-utos kami sa Bulacan, walang nakita tarpaulin. 10 days before the event. Putang ina nyo lahat, nakasabit lahat ng tarpaulin nyo, pati nung nagtalumpati ako, kayo lahat ang nirecognize ko na hindi ko nga binigyan ng credit yung sarili ko. Yan lang ang sasabihin nyo sa akin? Sa inyo ko binato lahat ng credit, hindi nga sa akin na daan-daang milyon ang nagastos namin? Wala ako sinasabi sa iyo masama. Ay, sino sinungaling din eh? Si Ikaw. Dede, si Leia. Natatawa ako sa mga kapodcast niya oh. 2, 4, 6, 8 na tao. Siya pang siyam yun. Natatakot magsalita. Parang ito kasi yung ginagawa ni Norman. Pinapamukha niya sa mga bagong bibiktimahin niya na kapag mayroong sumutil sa kanya ay magpapakita siya ng ugali na ganyan mga kaplastik. Yung ginagawa ni Norman Mangusin. Na talagang tinatakot niya yung mga magsusuporta pa lang sa kanya once na magsuwail siya. 'Di ba? Yun yung nakakaawa sa mga taong akala nila tumutulong talaga tun si Norman, pero hindi talaga yan tumutulong. Nakakatawa na nakakaawa yung mga naniniwala pa rin kay Norman. Tingnan mo yung isa tingnan mo yung 8 nakikinig sa kanyang pagmumura kay Ki. 'Di ba? Na parang natameme sila lahat na baka sa takot ayaw na lang niyang sumabat. 'Di ba? So magtungo naman tayo sa sinasabi ni Pud Genius mga kaplastik na bad news. So ay may maya na pala yun. About pala kay Alex Pabella muna. Sorry excited tayo kay bad news So panonorin lang natin itong sinabi ni Alex Pabella dito. At linex niya po yung Okada Manila. Yung pasilidad ng Okada Manila sa loob. Ito panorin natin. Magandang gabi sa inyo. Junior, ano masasabi mo dito? First time, boss. Dito tayo. Ito pang lang to. Ito, mga kwan lang to. Panghampas lupa lang ito. Panghampas lupa. Ito lang mga kwarto namin dito. Panghampas lupa, pati mga kwan. Pampipitsugin lang to. Ayan, puro automatic yan, Wala tayo magagawa. Ito pa pare. Dito pare. Junior, dito ka lulublob. Boss, Junior. dito, kumali ko ba? Ano masasabi mo sa mga kaibigan mo? Sa mga basyo natin dyan, kay Don Sebastian. Doña Sebastian pala. Oo. Okay ng ina mo, boss. Si Pudpanis? Pudpanis? Pudpanis pare na Pitiya. panis. Ay, napanis pare si Pudpanis? Panis Ay, na pare. Pare, walang maipos Ipupus yun. Maasa na laasa pa po si Pudpanis Oo. Inggit ang putang inang Pudpanis na yan. Tangina, sarap sampalin sa mukha ng lintik na Pudpanis na yan. Ikaw, di bang? Hindi mo na yung Pudpanis, pakainin mo ng titi. Pare, si Pudpanis, bata niya sa Dibang. Bata niya. Dibang ko, na walang laman, lugro. Logro. Bankrupt. Ay, wala ka pala. Kala ko ba kami mga walang pera? Oo, Bakit kami nandini sa Okada? Nasa presidential suite kami. Oo. Diyos ko. Oo. Tara na rin. Tara.
Oh, magandang gabi. Ayun, nabanggit na rin niya na nasa presidential suite. Sweet ang sweet. Ganito kasi yung mga itsura ng mga tao na parang ngayon lang nakapasok sa mga exclusive na kwarto ng isang kasino, mga kaplastik. Kung mapapansin mo, kung paano in the way na nagre-react sila, in the way na parang nagplex sila ng mga furniture dyan, mga pearly furnace na kwarto na dinatnan nilang matino, lalabas sila ng kwarto na puro dura na naman at amoy yosi no Norman Mangusin, mga kaplastik. Ganito yung mga ugali nila na parang ngayon lang sila sa buong buhay nila na nakapasok sa mga ganitong kaganda o katinong kwarto na tinuring nilang presidential suite. Kung paano nila piniplex to na sinasabi nilang kwarto ng panghampas lupa at patay gutom, para na rin nilang inamin na sila talaga ay pampaslupa at patay gutom. Bakit mo ipeplex ang kwarto ng Okada na hindi naman pag-aari ninyo? Na parang pinapalabas ninyo na pag-aari ninyo yan. Di ba? Di ba ang pangit? Dapat nagpe-flex ka ng mga ganyang kwarto, make sure na galing talaga sa pawis at dugo ninyo yan. Di ba? Bakit kailangan mo pang i-flex yan at sasabihin yung kwarto to ng hampas lupa, kwarto to ng patay gutom? So anong pakialam namin kung yan ang hinihigaan nyo sa kasino? Nakikituloy lang kayo dyan. Di ba? Nakikituloy lang kayo dyan. Hindi naman pag-aari ninyo yan. Kung pakita ninyo yung bathtub, banyo, shower room, living room, tapat iba naman yung master's bedroom nila dyan. Kailangan pa talagang i-flex? Bakit wala ba kayong sariling ganyan? Sa bagay, itong si Norman Mangusin, wala naman talagang permanenteng bahay. Wala namang permanenteng bahay dito yan sa Metro Manila eh. Dahil ang originated na bahay niya sa Isabela na nakita natin nung nag-holiday vacation siya. Yun talaga ang bahay niya. Na kung saan nakaupo siya sa pinakamagandang monoblock chairs na iisa na lang yung armrest, mga kaplastik. Kung ako yan, mga kaplastik, ito kasi, ito yung mga tipong parang hindi tumatandang paurong na parang ngayon lang sa buong buhay nila na nakapasok sila sa ganyang klaseng kwarto. Ganong ka-ignorante para pagyabangan mo yung mga bashers. How ironic, no? Ikaw, Alex Pabella, ikaw ay may isang multiple branches ng isang gasolinahan. Hindi mo ba kayang pumundar ng ganyang kagandang kwarto? Baka yung kwarto mo dyan, di natin alam kung baka mas maganda yung kwarto mo dyan, no? Di ba? Bakit hindi mo piniplex yun? Bakit yung piniplex mo yung kwarto ng Okada, Manila? So nangangahulugan? Wala kang ganyang kwarto? Di ba? Ganyan kasi mga ugali ng mga ignoranting tao. Isip bata, talagang inamin nila na hampas lupa at patay gutom sila. Hindi siya literally na patay gutom sa pagkain. Patay gutom sila sa atensyon. Patay gutom sila sa mga bagay na wala sila doon sa totoong buhay. Na ipinapakita nila ngayon na kunwari sa kanila yan. Inaangkin na naman nila yung kwarto ng Okada, Manila. Nahiya naman kayo. Tapos iiwan niyo yung kwarto na yan na puro dura at amoy yosi. Amoy plema na naman. Yak. Sasaloolain niyo na namang tatlo yan. Diba? At ito mga kaplastik, meron tayong kaduda-dudang narinig sa vlog ni Boyong the Explorer, the Skywalker at the same time. Panoorin natin.
Oh, parang Jojo, magandang gabi sa iyo. Shoutout sa iyo. Oh. Nandito tayo sa presidential suite ng ating trupa. O Junior, ano masasabi mo? Magandang gabi sa lahat, sa mga followers natin dyan, at sa mga bashers natin dyan. Oh, binabati ka namin. Magandang gabi sa Parikoy. Signature for what? Oh, at sa mga ating mga ka-trupa dyan. Oh, magandang gabi po sa inyong lahat. At saka, Oh, please. Ma'am Agnes Malgapo, magandang gabi sa iyo. Pwede incognito. Sa iyo, aking kaibigan, Norby Pietas. Kanina sa casino, ang dami na pala po si Ma'am Magapo. Oo, nagpa-shoutout si ma'am. O sa mga taga Binavista, shoutout dyan. Baka makamag-shoutout po siya. Sa aking mga supporter na Buyong at Buyang. Ilagay ko kasi incognito. Magandang gabi. At sa aking pamangkin, kaya Juan Chris Nadidinig nyo? Padilla. Magandang gabi sa iyo, Juan. Any inquiry, Sa ating mga katrupa, sa ating mga kasangguni. Nadidinig nyo ba yung background, mga kaplastik? Hindi ko alam kung sinasabota ito ni Alex Pabella. Di ba nachichismis na to sa social media allegedly na mayroon siyang mga sum of audio recorder na ipinost doon sa private message na kung saan ay maglalabas daw siya ng iskandal patungkol kay Norman Mangusin. Isi-set up niya itong best friend niya at gagawan niya ng video scandal. Diba? Narerenta sila ng isang pakawalang babae at gagawan nila ng video. So dito pa lang sa reaksyon ginawa ni Alex Pabella ay parang secretly na ginagawan ni Alex Pabella ng pambubulgar sa mga bawat ginagawa ni Norman. Napakinggan nyo ba yung background? Pero sa mga hindi nakakarinig ng maayos, meron tayong video kay Makagago. Ayan. Yan. Mas malinaw dito kasi pinaliwanag ni Makagago yung caption dito, mga kaplastik. So malalaman natin kung ano yung naririnig natin na background ni Norman Mangusin na may kausap siya. Easy lang kapatid, easy lang. Oh. Ano ba mga kahombre kong ibig sabihin ng incognito? Sa video na ito ni Alex Pabella, maririnig natin na nagsumbong si Gusgusin, mga kahombre ko, sa front desk sa pamamagitan ng phone call. Oh, parang Jojo, magandang gabi sa iyo. Shoutout sa iyo. Yan. Oh. Nandito tayo sa presidential suite ng ating trupa. O Junior, ano masasabi mo? Magandang gabi sa lahat, sa mga followers natin dyan, sa mga bashers natin dyan. Oh, binabati ka namin. Magandang gabi sa Parikoy. Signature for what? Oh, at sa mga ating mga ka-trupa dyan. Oh, magandang gabi po sa inyong lahat. Oh, Please. Ma'am Agnes Yan. Malgapo, magandang gabi sa iyo. Pwede incognito. Sa iyo, aking kaibigan, Norby Pietas. Kanina sa casino, ang dami na pala po si Ma'am Magapo. Oh, Nababasa niyo yan? Sa mga taga Binavista, shoutout dyan. Baka makamag-shoutout po siya. Sa aking mga supporter na Buyong at Buyang. Ilagay ko kasi incognito. Magandang gabi. At sa aking pamangkin, kaya Juan Chris Padilla. Magandang gabi sa iyo, Juan. Any inquiry, Sa ating mga katrupa, sa ating mga kasangguni. Ano nga ba ang ibig sabihin kapag nagpa-incognito ang isang tao? Ilagay mo kasi incognito. Magandang gabi. At sa aking pamangkin, kaya Juan Chris. Privacy at confidentiality upang masiguro na walang makakaalam kung nasaan ka, lalo na kung ayaw mong mabulabog ang iyong pananatili sa lugar na yon. Sa totoo lang mga O yun. Malinaw na sinabi ni Makagago na ang incognito ay ginagawa ito at nire-request po ito ng mga taong nagsusugal dyan sa Okada, mga kaplastik. At ang ibig sabihin nun ay parang pina-private nila yung kanilang mga aktibidad dyan sa loob ng Okada, Manila nang walang nakakaalam na kung sino man ng taong gustong malaman kung saan nanggaling si Norman. Kadalasan ginagawa ito ng mga politiko, mga kaplastik. Kaya magtataka ka
ang mga politiko. Ganun-ganun na lang katindi magnakaw ng kaban ng bayan. Tapos malaman-laman natin sa mga sumunod na araw na babalitaan na sila ay naglustay ng pera sa kasino, mga kaplastik. Na usually sakit yan ng mga politiko, mga negosyante, mga politiko at iba pa na may able na magtaya ng mga gabultong pera. So kung ano yung ginagawa ni Norman Mangusin, same as thing na ginagawa ng mga politiko, negosyante na tumataya ng mga milyong-milyong salapi sa loob ng kasino. So bakit nasabi ni Makagago WhatsApp man nito? Baga ano na siya, 'di ba, nung nakaraan. Sa recent content ko kasi pinakita ni Pudgenius, ipinost doon yung mga kalagayan ni Norman Mangusin during na nasa loob siya ng Okada, Manila. At ilang araw na po siyang laan doon na hindi na siya lumalabas ng Okada, Manila. Doon na siya natutulog, doon na siya naninirahan. So hanggat may pera pa siya sa bulsa niya na galing sa mga OFW, hindi siya aalis doon, mga kaplastik. Kasama niya si Alex Pabella at si Junior Makagago, mga kaplastik. So nangangahulugan na yung mga ganitong bagay ipinapakita ni Norman Mangusin na ayaw niya nang pinapublish yung kanyang mga katarantaduan. Gawa ng public figure siya, nakilala siya as a pandemic hero. Pandemic hero na numulustay ng malaking pera sa sugal. So yun na nakakalungkot. 'Di ba? Naisip nyo ba na kayo ay naghihirap sa ibang bansa? Naghihirap na magtrabaho, dugot pawis. Minsan pag nakachamba ka pa ng amo na malupit, gugulpihin ka, mumurahin ka, mamaltratuhin ka, o worst case scenario, hahalayin ka pa kapag maganda ka. Tapos yung perang i-donate mo kay Norman Mangusin, dito lang niya ilulustay. At dahil si Norman Mangusin ay hindi na po makita ngayon sa latest post ni Pudgenius, ay nagpa-incognito na nga siya sa opisina ng Okada, Manila. Na sa gayon na hindi malaman na talagang nandun siya sa mga oras na yon. So ibig sabihin ng incognito, even sa mga check-in records, halimbawa pumasok ka sa Okada, Manila, hindi rin nila ito ipapublish yung mga check-ins ni Norman Mangusin sa nasabing kasino. So mananatiling pribado lahat yung mga detalye, lahat ng mga ginagawa ni Norman, lahat ng tinataya ni Norman para hindi nga naman siya masilip. So binigyan na din siguro siya ng private room para sa sugal niya. So hindi na siya makikita sa labas ng Okada. Yun ang ibig sabihin nun. Kaya ayun, dami na rin kasi nag-stolen shot sa kanya. Diba? The saddest part na yung pera mo napupunta lang dyan. So magtungo naman tayo sa bad news ni Pudgenius. Ito po kasi yung bad news. Ito, mga kaplastik. Ang bad news ay naglabas na ng post si Pudgenius about kay Susan Yance, mga kaplastik. Ang sabi dito, si Susan Yance posting as a multiple attorneys pleads guilty in Muntinlupa Court order to pay fines, release and victim cases officially closed. So nangangahulugan dito sa sinasabi dito sa kanyang post
ay yan, nakapagbayad piyansa o nakapagbayad ng piyansa si Susan Gabriel Morinianse, mga kaplastik, na maraming pangalan. Na ang kaso niya is TAPA under Art 315 Part 4A of the Revised Penal Code as amended by RA 10951, 2 counts. Yeah. Submitted by the accused Susan Gabriel Yance are the following. Yan, official receipt number, amount of 5,000 pesos, dated April 17, at the same time yung isa pa na official receipt number din na may isa pang 5,000 pesos, so halagang 10,000, mga kaplastik. So yan ang lumalabas na yun na bad news na ibinalita ni Pod Genius, na si Susan Yance ay nakapagpiyansa ng 10,000. So para mas malinaw, mga kaplastik, ating ipapaliwanag via AI. Sabi sa AI, mga kaplastik, ito po ang pahayag ng AI patungkol dun sa papel na pinakita ko sa kanya. Ang sabi dito, hatol at resulta. Pagbabayad ng multa, napag-alaman na nagpapabayad na si Susan Gabriel Morinianse ay kilala bilang Ate Alice C. Villanueva at Attorney Gabriel Gibero, na nagmulta ng nagkakaalagang 5,000 piso bawat kaso. Mayroon siyang 2 kaso, criminal case number 57331 at 57332. Ang kaya't kabuuan ay 10,000. At kanyang binayaran noong Abril 17, taong 2026. So matagal na pala. May mga 2 linggo mahigit na pala. Kaya pala lahat ng mga videos ni Susan Yance burado na dun sa page. Pagkatapos ng kaso, dahil nabayaran na ang multa, ay naisagawa na ang parusa para sa bawat kaso. Ipinagutos ng korte na isara at wakasan ang mga nasabing kaso. Yun lang, yun ang masakit para sa mga OFW na naagrabyado. Malamang sa malamang lalabas na naman itong si Susan Goodman. Patay na naman. Maghahanap na naman si Susan Goodman ng follow-up investigation para sa mga taong naagrabyado ni si Susan Yance, mga kaplastik. Pagpapalaya, inutusan ng jail warden ng BAJMP Muntinlupa na palayain agad si Susan Yance mula sa kustodiya, maliban na lamang kung mayroon pa siyang ibang legal na dahilan kung bakit siya dapat manatili sa kulungan. Kailangan ding i-report ang jail warden kung kailan siya ipinalaya o kung may dahilan kung bakit hindi pa ito nagagawa. Ang pagtatala, ipinag-utos din na ilagay ang opisyal na talaan ng korte ang desisyong ito. So ang conclusion dito, mga kaplastik, ang dokumentong ito ay isang consolidated order na nagpapatunay na natapos na o isinara na ang mga kaso ng estapa laban kay Susan Yance. So nakakalungkot yun, mga kaplastik. Bakit kaya ang mga scammer ay napakadaling nakakapagpiyansa at na-case close pa yung mga kasong ganito na napakalaki? Samantalang milyon-milyon ang nanakaw netong taong ito. Pero in the end of the day, mapapiyansahan lang niya ng 10,000. Bakit naman ganun? Samantala yung mga ordinaryong tao kapag nagnakaw ng candy o kaya mga pagkain sa grocery o sa isang grocery store, sa supermarket, ay tatapalan nila ng qualified theft at makakasuhan at makukulong. At ang worst case scenario ay hindi pa napapiyansa. Samantala ito, milyon-milyon ng nanakaw ay nakapagpiyansa, mga kaplastik. Yun.
Nakakalungkot isipin na ganyan talaga ang mga bagay-bagay na nangyayari sa Pilipinas. So, unjustified. Diba? Ay, nako. Sa bagay, sa gobyerno nga eh. Nagnakaw ng mali-malitang pera, hindi nakukulong eh. Ito pa kaya si Susan Yancy na talagang nagnakaw ng milyon-milyong halaga. Ito, nag-reply ako sa AI. Parang inirereklamo ko rin. Noong una, non-bailable daw ang estapa. Tapos biglang nakapagpiyansa. Unfair naman ang Pilipinas dito. Sayang ang reklamo ng mga OFW. So sabi ng AI sa akin, naintindihan ko ang iyong pagkadismaya at galit. Hindi naman ako galit. Lalo na kung galing ito sa pera at pagod ng mga OFW. Talagang masakit makita na parang may pagkakaiba sa pagtrato sa mga kaso. Pero parang maging malinaw na may ilang bagay na dapat nating maintindihan base sa dokumento o sa batas. Pagkakaiba kasi ng bail at fine, mga kaplastik. Ang bail ay piyansa. Ito ay parang ipinabayad para makalaya ang akusado habang hindi pa tapos ang paglilitis o habang hinihintay ang desisyon. Kung sinabing non-bailable noon, ibig sabihin ay hindi siya pwedeng makalaya habang dinidinig ang kaso. Fine, multa. Ito naman ay parusang pera na binabayad pagkatapos ng mahatulan at makapatunayan na nagkasala. Sa dokumento, ang binayaran niya ay multa, hindi piyansa. O magkaiba pala yun. Ibig sabihin nun tapos na ang kaso. Napatunayan na may sala at may parusa ay magpagbabayad ng halaga sa halip na pagkakakulong. Kaya naman pala, yung mga scammer ay unlimited yung kanilang kadanimonyo kasi nabibail naman pala yung krimen. Bakit multa ang naging parusa? Sa ilalim ng Batas Art 315 ang Revised Penal Code tungkol sa estapa, may mga antas na parusa depende sa laki ng perang nawala at sa ibang detalye ng krimen. Posibleng base sa ebidensya at sa desisyon ng korte, ang naaangkop na parusa ay pagbabayad ng multa. Maaari ring may mga probisyon sa batas o mga dahilan kung bakit napagdesisyonan na multa na lang ang ipataw sa halip na pagkakakulong. Yun ang mali. Tungkol sa unfair o hindi pantay na trato. Tunay na marami ang nagsasabi na may two-tiered justice system sa Pilipinas, na may madaling nakakalusot o magkaroon ng magandang desisyon ang may kaya o may alam sa batas, kumpara sa mga ordinaryong tao o OFW na nahirapan pa bago makapagsampa ng kaso. At yun ang reason kung bakit ang mga OFW tinatamad magsampa ng kaso, kasi bandang huli naman ay tatapalan lang naman ng 10,000 piso ay makakalaya na naman muli ang demonyong kagaya nito, mga plastic. Ang iyong nararamdaman ay valid at totoo para sa marami. Ang pagkawala ng pera, lalo na kung pinaghirapan sa ibang bansa, ay malaking dagok. Ito na naman ang konklusyon ng AI. Sa papel na ito, tapos na ang laban para sa mga kasong ito dahil nabayaran na ang multa at isinara na ang kaso. Acquitted na, in short. Kung meron pa kayong ibang reklamo o pakiramdam na may mali sa proseso, maaaring kumonsulta sa inyong abogado para malaman kung mayroon pang pwedeng gawin tulad ng paghahain ng apela o iba pang legal na hakbang. Yun. Yun ang sabi ni Dola, the AI Explorer. So nangangahulugan, mga kaplastik, may karapatan pala siyang magbayad multa. Hindi pala piyansa yun. Yan talaga. Kaya pala yung mga politiko na nagnanakaw sa kaban ng bayan ay parang ginagawa na lang nilang bakasyonan ng kulungan. Labas-masok, labas-masok, labas-masok. In the end of the day, makakalaya, gagawa na naman ng kademonyohan sa Pilipinas, magnanakaw na naman muli, tapos kawawa na naman ang taong bayan.
Buti pa sa ibang bansa, no, pag napatunayang nagnakaw ang isang politiko, pinapatay na nila yan. Kahit pa maliit na halaga lamang ang nanakaw. So napaka-unfair nga naman talaga ang Pilipinas, no? Ganun talaga. Ganun talaga, mga plastic. At dahil dyan, wala po tayong good news na pwedeng ialathala ni Pugenius kasi wala pa siyang pinopost, mga kaplastic. Wala pa siyang pinapublish about sa good news. Sa ngayon ay bad news lang ang binigay ni Pugenius. Kaya bakit ko nasabing bad news ito, mga kaplastic? Maaaring bumuelta itong si Susan Yance at hindi pa siguro alam ni Norman Mangusin na talagang nakalaya na si Susan Yance. Kapag nalaman ni Norman Mangusin na nakalaya na si Susan Yance, baka mag-fusion na naman sila. Mag-join force baga. Let's say magkakaroon ng aklas itong dalawang scammer para pataubin yung kampo ni Pugenius. Nagegets nyo? Siguro di naman mangangamba itong si Pugenius dahil it remains anonymous pa rin naman siya. Hindi pa rin siya kilala ng kahit sinong individual. Maliban na lamang kung mayroon talaga siyang taong pinagkatiwalaan na pinakita niya ang mukha niya sa isang tao. Ewan ko lang itong si Susan Yance kung nakita na ba niya itong si Pugenius. Kaya medyo nangangamba siya sa kasunod na pangyayari. Pero abang-abang na lang tayo kapag umentrada na naman tong si Susan Yance. Malamang sa malamang, lalabas at lalabas na naman ang revelasyon etong si Susan Yance. Mukhang excited ang labanan natin dito, mga kaplastic. Mukhang magbobuelta na to. Ay, meron na naman tayong panibagong content about dito sa taong ito. So abang-abang na lang sa mga pwedeng mangyari. So hanggang dito na lang ang aking opinion. And this is me again, Big Sue. Lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga kaplastic? And this is Gambid, commentary video ng video live stream. Signing out. Alright. Mga kaplastik, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po, mga kaplastik.